Sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay pag-uusapan natin yung continuation natin ng mga top trending stocks. So ang pag-uusapan po natin ngayon is big picture analysis. So don't forget to subscribe and syempre press na rin po si all button para palagi po kayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market and minsan sa cryptocurrency. So let's start. So same lang din tayo ng pinaka-sequence, no? So i-check natin sa monthly chart and sa weekly chart and at the same time sa kanyang Heikin Ashi candle or candlestick, tapos dun sa may normal candlestick. So unahin po natin si dito guys. So based po dito sa kanyang Heikin Ashi sa monthly chart, so still bullish pa naman to, no? Diba? So this is an update guys since si January is hindi pa po tapos. Okay? So naka monthly chart kasi tayo eh. Ayan. Tapos punta tayo dun sa may normal candlestick niya, no? Diyan. So check natin dito. Okay. Sobrahin muna natin siguro. So dito po sa monthly chart kung papansinin natin, so this is a spinning top, ano? Spinning top candlestick. So mahaba po yung wick sa may taas at sa baba. Okay? So meaning po niyan, neutral po ngayon, ano? Ito si dito. Ayan, kasi sideways siya right now eh. So that's why siya ay nag-create sa monthly chart ng spinning top. Ayan, so possible pa lang naman to, no? So this is a tentative pattern. Since tayo po ay naka-monthly chart. Ayan. So sa ating moving average, so check natin So 50 tapos 100. So still intact pa naman din eh, di ba? Tapos 200. Oh, ayan. So as of now, okay pa naman siya. Based po dito sa ating moving average, no? So what about naman sa ating cloud? So kay cloud po guys, so since siya ay nag-create ng higher high, no? So we have here high, higher high. So that's why si cloud is okay, pataas parehas, ano? Si upper and lower cloud. So very obvious. And kung papansinin natin, so since tayo ay nagtitingin, di ba? So i-check natin yung pinakamataas na part dito. Ayan, kay dito, di ba? So eto po, okay, 1997 to eh. So siya po ay inabot ng 17 pesos. Tapos dito naman noong 2006, so siya po ay inabot ng 15.75 pesos. So right now, so ang pinakamataas na na-reach ni dito is here, which is around malapit po sa may 15 pesos, ano? 'Di ba? O yan, so tignan natin. Tapos so bali sa part na to, okay, so mahaba na kasi yung wick sa may taas eh, 'di ba? So siya po ay pinush pero nag-sell off na din po rito sa part na to, no? So sa bandang 14 pesos pataas, okay, so wala na po halos demand dun, no? So that's why siya ay nag-create dito ng wick sa may taas. Pero tignan pa rin natin, so sabi nga natin tayo ay naka monthly chart. So ayan, tapos so dito naman sa RSI, so i-check natin guys yung pinakamataas, So base po dito guys,
So, ang pinakamataas natin kay dito sa RSI is 93. Okay, around here, no? So, 93. Tapos, yung last is eto, 2018. 83 naman, no? Tapos, yung mid natin, so, dito po, 2005, 76 lang, no? 76, tapos dito rin, 75, 73. So, right now, tayo ay nasa 76. Di ba? Ayan. So, tignan natin kung makakapanik pa to, no? Kasi kung papansinin natin, so, pagka siya ay nagpo-pullback, guys, dire-diretso. Di ba? So, base po dito. So, ayun, no? Di ba? Pabagsak lang. Okay, sa part na yan. So, dito naman, 2004. So, nung siya ay nag-pullback, so, medyo malalim din. Same din dito, 2007. So, siya po ay nag-overbought, tapos boom, no? Okay. So, tingnan natin yung kanyang pinaka movement, ano, pagka nag-overbought dito sa monthly chart. 2009, so we have here a sell-off, tapos bounce ng konti, then isa pang leg down, ano? Hindi ba? So, dito naman, okay, ano ba to? 2018 naman to to 2019, ano? So, siya naman po ay nag-stay dito, malapit sa may overbought area. Pero kung papansinin natin, siya ay nag-create ng head and shoulder pattern, which is bearish, ano? Bearish reversal pattern po yan. So, we have here, wait lang. Nasaan na? Nawala. Dito ata yun. Ito. So, left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Diba? Ayan. And yung last, ito nga po, no? 2020. Okay. So, tignan natin kung makakaangat pa yan, guys. So, let's see. Pero, there's a possibility pa rin naman, ano? Diba? Ayan. So, tignan natin. So, i-check natin sa weekly chart. Ay, wait lang pala. Okay, so balik tayo rito sa part na to. So, sa volume, so, okay pa naman sa volume, guys, diba? Ayan. So, kung papansinin natin, series of higher highs and higher lows, no? Low, higher low, higher low, high, higher high, higher high. So, still, siya pa naman is pa-uptrend pa naman, ano? Ito si volume. Ayan. So, balik na tayo dito sa ating Heikin Ashi candle. Tapos, i-check natin sa weekly chart. So, base dito, still bullish pa naman, ano? Ayan, kasi wala pa siyang wick sa may baba ng candlestick. Diba? Ayan, no? So, dire-diretso, guys. Okay. So, okay pa naman dito, no, sa weekly chart. Sa Heikin Ashi candlestick. So, what about naman sa normal candlestick? Okay, check natin dito sa part na to, no? So, punta tayo sa weekly chart. So, dito po, guys, so, kung papansinin natin, medyo bearish siya ngayon, ano? So, kung papansinin natin, so, we have here, so, para siyang bearish harami, guys. Diba? Okay, sa part na to. So, bearish harami. So, let's say, ito po yung pattern natin, ano? So, bearish po yan. So, tignan natin this week kung siya ay magpiprint out ng confirmation candle na siya nga ay reversal na, no? So, tignan natin. Kasi nung last candlestick natin is spinning top, eh. So, mahaba po yung wick sa may taas at baba, no? Ayan, tapos sinundan ng bearish red candlestick.
O, diba? So, bali sa part na to kay dito. So, what's next? So, saan ba yung support na to, guys? Okay. Pwede tignan natin, no? Yan, kasi binura natin kanina eh. So, anyways, ano na lang natin. I-load na lang natin ulit, no? Ayan, para mas madali. Tapos, dito. Oops. Okay, so nawala. Wait lang. Price action. So, wait lang, ano? I-load natin para mas madali. Ayan. Tapos, dito. Ay, nawala na siya totally. So, dati kasi kahit burahin, okay lang, no? Diba? Tingnan natin dito sa daily chart. Ayun, so nawala na nga. So, anyways, kung babalikan natin to, ito yung pinaka simple part na lang siguro, no? Diba? So, bali ang magiging support natin dito is, so, syempre, ito. So, ito guys. Diyan, ano? So, may 11.5 pesos. Diyan. So, tignan natin. Tapos, yung resistance niyan, syempre, is here. Ito, yung sa may wick, sa may taas, no? Sa 14.7. Okay, around here. Diyan. So, tingnan natin, guys. No? Okay. Ayan. So, dito po, sa ating moving average, ay, nawala nga. Ayun, kaya pala nawala guys, naka-price, ano pala tayo, price action pala to. So, hindi pala na-load yung talagang layout natin. Ito pala, mali. Ayan. So, may mistake. Ayun. Kaya pala nawala. Ayan. So, balik tayo dito sa ano. Kay dito, ano. Okay. So, pasyensya na sa pagkalito. Ayan. Dito. O, ayan. Diba? So, dito same lang din. Okay, no? Kanina natin sinabi, no? Ayan. So, malapit po dito yung ating support, which is around, ayan, sa may 11.5. Okay, sabihin na natin dito sa part na to, no? Sa 11.5 to 11.6. Ayan. So, same lang din. Okay. Tapos, sa moving average, let's start with 50. Okay, so, medyo malayo pa naman, ano? Diba? So, ito yung 50. Tapos, 100 and 200. Ayan. So, okay pa naman, guys, no? Ayan, si dito. Ayan. So, dito naman kay Cloud. Oh, ayan, ano? So, si upper cloud and si lower cloud is flat. Diba? Ayan. Kasi, kung papansinin natin, siya po ay nag-print out ng lower high. No? So, we have here, high, tapos lower high sa part na to. So, that's why si cloud is nag-print out ng flat, no? Flat line. So, what about naman sa RSI natin? So, dito po sa RSI, kung papansinin natin, guys. So, wait lang. Okay, so, burahin natin yan para mas clear, ano? Ayan. So, based dito, meron ba tayong trend?
Ayan. So, base po dito. So, series of touches kay RSI since March, no? 1, 2, 3, and 4. So, kung titignan natin yung dulo, guys, is parang nag-breakdown na rito sa part na to, no? Ayan, sa ating trend line. So, this is very crucial kay dito, no? And kasi, siya ay trend line, di ba? So, trend is our friend, no? So, kung ganito yung ipapakita ni dito sa RSI natin, so, medyo delikado to, no? Ayan, no? So, medyo nabasag sa part na to. Ayan. Pero tignan natin, ano? Kung siya ay makakabalik. Ayan. So, medyo nabasag, eh. Tapos, kay MACD, so, still okay pa naman dito, ano, sa weekly chart. Okay, so, nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Tapos, kay histogram is higher high pa naman. Ayan. So, okay pa naman dito, no, kay MACD. So, what about naman kay OBV? Ayan, sa volume natin. So, dito po kay volume, so, medyo nag-flip na pababa. No? So, tignan natin kung siya ba ay healthy pullback lang or talagang reversal na po. No? So, tignan natin. So, let's see. Ayan. So, save natin. Okay. So, yung next natin is sino ba yung next? AR. So, check natin yan, ha. Yan, so wait lang. Okay na. Nag-save na siya. So, next natin, AR. Yan, so ito, wala pa to, eh. Si ano kasi, si ASEN, si APL, si BSC, saka si PHA. So, pakicheck na lamang po ito, no? Ito yun, no? So, ito po yung ano natin, update natin dun, ano? APL, BSC, PHA, and ASEN. So, ito po siya, guys. Yan, kahapon siya na i-upload. So, ngayon naman, edi ibang batch naman to, no? So, bali part 2 ito. Ayan. So, AR. So, i-search natin si AR, guys. AR. Tapos monthly chart tayo. So dito po kay AR, so bullish siya na, 'di ba? Kasi walang wick sa may baba ng candlestick. Ayan. So tayo po ay naka monthly chart. Kaya hindi pa po tapos ito, no? Ayan. So let's move on sa normal candlestick. Ayan, AR. So, check natin dito, guys. Tapos, monthly chart. Okay. So, dito po sa monthly chart ni AR. So, still siya pa naman ay bullish, diba? Ayun, no? So, green candle pa naman siya. Okay. Pero kung papansinin natin, edi hanapin natin yung support and resistance, no? Dito po kay AR. So, based dito, so, ang possible next stop natin dito is here, which is around 0.0058. Okay. So, pwede po dito, guys. Okay, around here. 0. So, let's say dito tayo. Ayan. Dito. Oops. 0.63. Ayan. So, sa gitna tayo, guys, no? 0.0063. So, body sa AR is na sa resistance. Okay. So, series of touches dyan, eh. Ayan. So, which is around 0.0050, no? Or 0.0050. Ayan. Tapos yung support natin dito kay AR, so saan? So pwede dito, guys. Okay, around here, no? Diyan. Which is around
0.0038. O, dyan po, ano? Kasi, series of touches dyan. 1, 2, 3, 4, ang dami. Ayan, no? Diba? So, super dami, guys. Ayan. 0.0038. Malapit po dun, guys, no? Yung ating support dito kay AR. Okay? So, dito naman, kung titignan natin, so, this is a retest ko, no? So, tignan natin dito. Ayan. So, series of touches. So, we have 1, okay, 2, and 3. So, tignan po natin kung si AR is magbe-breakout. So, pagka po hindi siya nag-breakout, okay, so possible magpo-pullback tayo rito kasi siya ay downtrend line, ano? 'Di ba? So, siya po ay spaghetti, no? Siya ay spaghetti pababa. Ayan. So, tignan natin. Tapos, sa moving average, 50. So, breakout dito 100. Okay, so breakout din. And 200. So, sa part na to, guys, this is very crucial, ano? Kay AR. Ayan, kasi, kung papansinin natin, so, siya po ay retest dito sa may 200-day moving average. Diba? So, ito po, si red line is 200 dyan. At kung titignan natin, so, meron po tayong confluence sa ating downtrend line, ano? Diba? So, this is very crucial for AR. So, pagka po hindi po siya nag-close sa may taas ng downtrend line and as well sa ating 200-day moving average, so, magiging bearish po tayo dito kay AR, no? So, tignan natin kung siya ay magbe-breakout dyan. Ayan, so let's see. So, ayan. Tapos dito naman sa RSI natin, so overbought na siya So, almost nasa 79 or 80. Halos, ano? Diba? So, kung check natin yan, na pinakamataas is here, which is around 87, 88, no? Diba? Okay, so wala pa naman dun, guys. Ito si AR, no? Kaya there's a lot or possibility na siya itataas pa. Okay? So, yun nga lang, guys, dapat mag-breakout siya sa may sinabi natin, ano, kay 200-day moving average and pangalawa kay downtrend line. Ayan. So, pagka po hindi naging successful yung breakout, so, pullback na to, guys, no? Ito si AR. So, dito kay MACD, okay, higher high sa ating histograms, okay pa naman dito, ano? Tapos, volume, ayun. So, wala pa po tayo dito ang sell-off, guys. Ayan, so be ready, okay, sa mangyayari. So, dapat, ano tayo? Ayan, prepared tayo, no? Sa bullish and bearish scenario dito kay AR. Kasi siya ay nasa resistance, no? Right now. So, 50-50 yun pag gano'n. So, punta tayo sa weekly chart dito kay AR. So, dito po sa weekly chart kay Heikin Ashi Candlestick. So, still siya pa naman ay bullish, ano? So, wala pong wick sa may baba. O, diba? So, sa normal candlestick natin, check po natin, guys. Okay. So, sa weekly chart, so, this is a retest nga, ano? So, this is very crucial kay AR. Kasi, pagka nag-breakout po ito sa ating 200-day moving average and as well sa ating downtrend line, no? Super bullish to sa AR. No? So, tignan natin kung magbe-breakout dyan, guys. Ayun, no? So, this is very crucial. So, same lang din tayo nasasabihin sa monthly and weekly. Ayan. So, ito po yung pinaka-crucial part kay AR, no? And kung i-check natin dito sa moving average, so, ito si 50. Okay, so, medyo malayo pa naman dito, no? 100. Tapos, 200, guys.
So, base po dito, wala pa po tayong golden cross, no? So, meaning po niya, pagka po nag-breakout to, si AR, sa kanyang downtrend line, at si 2 moving average, which is 50-day, and si 200, guys, pag po nag-crossover yan, guys. So, very explosive po ito sa AR. So, yun nga lang, tingnan natin kung magbe-breakout nga sa part na to, no? Diyan. So, what about naman kay Cloud? Ayan, so bullish to, guys. Ayan, kasi pataas yung kanyang trajectory. Diba? And sa mga indicators, so, ang papansinin natin dito sa weekly chart kay AR, so, i-check natin yung pinakamataas. So, base po dito, so, pinakamataas is 93, no? Tapos, yung sumunod na is 90 na. And kung titignan natin, siya po ay nasa 90 na, guys, no? So, this is a resistance nga. So, pagka nag-breakout, so, possible mag-retest dito yan sa 93, ano? Okay. So, tignan natin, guys. Oh, ayan. So, 3 touches tayo, no? Or 4, no? So, we have here 1, 2, 3, and 4. So, pag po nag-breakout siya, pwede nating ma-reach ito. Si 94 or si 93. Ayan. Tapos, kay MACD, so, check natin dito. So, nagda-diverge pa rin naman si MACD line and signal line. So, very obvious, ano? MACD line, signal line. Tapos, series of higher highs sa histogram. So, bullish pa naman, ano? Okay, wala pa naman tayo nakikitang weakness dito kay AR. So, yun nga lang, okay, paulit-ulit na nating sinabi. So, dapat mag-breakout siya dun, guys, no? So, pagka hindi, yun lang delikado. So, sa volume, okay, wala tayong masasabi rito kasi siya po ay nag-print out ng higher high. High, higher high. So, meaning po niyan talagang meron pong demand to, no? Si AR. Ayan. So, i-save natin to. Save. Okay. So, yung next po natin si wait lang, ano? Sino ba next natin? Wait natin mag-save. Ayan, okay na. So, yung next po natin, so, tapos na to is in AR, TBGI. So, check natin to si, TBGI. So, punta tayo sa monthly chart, tapos TBGI. Okay. So, base po dito sa monthly chart ni TBGI. Okay. Sa Heikin Ashi candlestick. So, siya pa naman ay bullish, diba? So, wala pong wick sa may baba ng candlestick. Ayan. So, punta naman tayo ngayon sa normal candlestick. Ayan, ni TBGI. TBGI. So, check natin dito, guys. So, bali sa part na to, super bullish, diba? So, pinitik siya, So, from here, 0.35. So, hanggang dito, 0.55. So, ilang percent yan? So, almost 60%, guys. No? So, not bad. So, right now, i-check natin yung kanyang resistance. So, saan possible? So, possible ang niya, ang resistance niya, guys, is here, no? So, pwede pa naman siya makapanik hanggang dito sa 0.58. Or here sa 0.6. Okay? So, tignan natin, So, ito po yung resistance niya, guys. Ayan. So, almost nag-retest na po siya, So, we have here 1, tapos 2,
3, 4, and 5. Ayan. So, tignan natin kung magbe-breakout dyan, ano? So, pagka po nag-breakout, so, what's next for TBGI? So, eto na po yun. Eto, guys. Eto. Okay, sa part na to. Diyan, ano? 0.64. Ayan. So, we have here 1, 2, and 3. Ayan. So, let's see, no? Tapos, yung pinaka-itok-tok. So, eto na. Ayan. Si 0. Ano ba ito? 0.84, 85. So, tingnan natin, ano? Ayan. Tapos, yung support dito kay TBGI is saan pwede? So, possible dito po. Ayan. Which is around 0.51, ano? Peso. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 0.5 peso. So, yan po yung ating first support kay TBGI. Ayan. So, right now, i-check natin yung kanyang moving average. So, by the way, nakalimutan ata natin tignan sa monthly chart, no? So, anyways, okay lang siguro yan. Okay. So, dito po, so, 50. Okay. 50 day, okay pa naman siya. Tapos, 100. Okay pa rin. So, papataas naman yung trajectory, diba? So, bullish pag ganun. 200. Ayun. So, yun nga lang, medyo malayo pa tayo sa ano, no? Sa 200. So, tignan natin kung siya ay magpe-play out pa, no? Ito, si Golden Cross. Ayun, kasi medyo malayo kung titignan natin. Diba? So, ito po si 200, tas ito naman si 50. So, anyways, bullish pa naman siya kasi siya ay nasa taas ng mga moving average, no? Ito si price action. Ayan. Tapos kay Cloud, hindi, syempre, bullish yan, no? Ayan, kasi breakout, eh. Ayan. So, dito po kay RSI, so, check natin dito. So, dito, guys, okay, so, retest na to, no? So, double tap dito. So, we have here 2017. So, ito po siya. And right now, tayo ay nandito. So, pagka po nag-breakout dyan, guys, edi possible, ang next target natin dito kay RSI is here. Sa 90, no? So, dito po, guys, sa 90. Diyan. So, sa MACD naman natin, so, check natin sa MACD. Okay. So, si MACD line is nagda-diverge pa naman, di ba? Ito si MACD line, tapos signal line. And sa ating histogram, so, si TBGI po is nag-print out na po ng higher high. So, bullish po. Ayan. So, what about naman sa volume? So, sa volume, so, bullish. Okay. So, this is a higher high, no? High, higher high. Ayan. So, save natin. So, bali hindi na, no? Hindi na pinakita si monthly chart. Nakalimutan kong baguhin yung TF natin. So, anyways, parehas lang yan. Weekly. O, diba? So, based dito sa weekly, ayun. So, bullish pa rin, diba? Ayun, no? Ayan, tapos dito, ito, ano natin? Papihawan natin, guys, si monthly. So, same lang din, ano? Ayun, na bullish. So, dito naman kay RSI, so, medyo malayo pa to, eh. O, diba? So, based dito, ang next stop is here, which is 75. So, right now, tayo ay nasa 71 pa lang for 70, ano? Diba? Ayan.
So, possible pang tumaas to talaga si TBGI. So, next natin sino ba next natin, guys? TBGI, tapos eto si MRC. So, check natin to. MRC. So, dito po, okay, sa monthly chart natin. So, we have here, wala. O, diba? So, still, ano pa naman to? Bullish pa naman to. Si MRC. Ayan. So, bullish pa rin, no? Walang wick sa may baba ng candlestick. So, i-check natin dito. Okay, MRC. So, dito po, so this is a retest kung titignan natin, di ba? So, very obvious. Ayun, no? Wait lang at burahin natin ng paisa-isa. Ayoko kasi ng biglaan. Ayan. So, we have here series of touches which is a downtrend line kung titignan natin, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Right? So, sa part na to, tignan natin kung magbe-breakout pa siya, no? Dito po sa ating trend line sa taas, which is downtrend. Ayan. So, bali yung support natin for this one is saan? So, i-check natin dito, no? Support. So, on support is 0.65. Okay. So, malapit po dito sa part na to, no? 0.65 peso. Ayan. So, dito guys, support. Okay, dyan. So, punta tayo sa weekly chart. So, i-check natin. Okay. So, by the way, wait lang pala. Ayan. So, tignan natin, ano, 50. Tapos, 100. Okay pa naman, ano, 200. Ayan. Okay. So, what about naman dito sa ating RSI? So, sa RSI natin, so, this is a retest. Okay. So, this is very crucial, ano. Diba? Same with, ano, kay AR, no? So, trend line 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 touches. O, diba? So, tignan natin guys. Okay. So, dito naman kay MACD. So, okay pa naman siya, no? So, sa histogram, series of higher highs. Okay. So, let's go back dito sa may Heiken Ashi candlestick. Ayan. So, i-check natin sa weekly chart. Ito si MRC. So, still bullish pa naman, ano? So, wala pong wick sa may baba ng candlestick. Ayan. So, dito po sa ating normal candlestick. So, i-check natin. So, weekly chart. So, same lang din guys, di ba? Okay. So, ang pinaka-check natin dito yung ano niya. Moving average. 50. Okay, 50. Tapos, 100. O, ayan. So, nagko-converge dito, no? So, this is a good sign. Ayan. So, yun nga lang, kung papansinin natin, may wick dito. Okay. So, sign of rejection yan pagka ganyan. Tapos, 200. Okay. So, tignan natin kasi nagko-converge naman eh. Diba? Si 50 at 100 day moving average. So, let's see kung siya ba ay
makakapanik dito, no? This is very crucial din. So, supposed to be, dapat siya ay mag-breakout kung talagang bullish pa yan. So, if not, so expect natin, so magpo-pull back to, no? Ayan. So, sa ating cloud, so kay cloud naman, so pataas pa rin, ano? Kasi nag-print out siya ng higher high. High, higher high. O, diba? So, dito po sa RSI natin, so, let's check this. Okay. So, base dito, so, ang pinakamataas is here, sa 91, no? So, sa 91. So, the next stop is eto, sa 89. Pero, siya ay nasa ano ngayon 84, no? 85. So, possible po mag-retest dito yan kung siya ay makakapanik sa may taas. So, dito guys, okay, around here sa 86. 87, ano? So, we have here 1, 2, 3, tapos 4. Yan. And sa MACD natin, ayan, so i-check natin. So, nagda-diverge pa naman si MACD line and signal line. Tapos ating histogram, so nag-print out na po ng higher high. O, diba? Higher high. So, bullish na. So, yun nga lang, siya po ay nasa resistance, no? So, tingnan nga natin. So, pareha siya ni AR. Diba? So, si OBV naman, o yan, so wala rin tayong masasabi rito kasi siya po ay nag-print out ng higher high, no? So, we have high, higher high. So, meaning po nan is bullish, ano, sa MRC. Ayan. Okay. So, save natin. Tapos yung last natin si MM. Okay, pahabol na lang natin yun. MM. So, i-check natin. MM. MM. Tapos sa monthly chart tayo pumunta. So, dito po sa monthly chart natin sa Heikin Ashi, so bullish pa naman kasi walang wick sa may baba. O, diba? So, dito po sa normal candlestick, check natin, ano. Let's check this one. MM, tapos, okay. Tapos, monthly chart, no? So, monthly chart tayo, guys. Ayan. So, dito po sa monthly chart ni MM, so, titignan natin to, still bullish pa naman, di ba? So, verde pa naman siya. Tapos, moving average, 50. So, hindi visible dito, guys. Ayan. So, let's proceed na lang sa weekly chart siguro. So, much better, no? Ayan. Weekly chart. So, sa weekly chart po, parehas lang din. So, wala pa ring wick sa may baba ng candlestick. So, bullish pa rin yan. So, let's go back dun sa normal candlestick. Ayan. So, weekly chart. Okay, para makita natin yung trend. So, base po dito, guys. So, this is a hanging man, ano? So, mahaba po yung wick sa may baba ng candlestick. Tapos, merong konting wick sa may taas, no? Ng candlestick. So, sign of weakness po yung pagkaganyan. Ayan, pero tignan pa rin natin, ano? So, bali yung support natin dito kay MM is, so, ito nga, malapit dito, guys, sa 7.4 to 7. Ano ba to? 2. 7.4 to 7.2 pesos. Ayan. Tapos, sa moving average, 50. So, check natin. So, visible ba? So, hindi ata visible sa part na to, no? No, diba? So, visible ba?
So, hindi nga visible, guys. Ayan. So, anyways, so, yun nga po yung support natin. 7.4 to 7.2. No? Tapos, yung resistance, syempre, edi dito. Sa 8.2 something, ano. Ayan. So, mag-adjust tayo ng konti. Sa 8.2 pesos. Ayan. So, dito po sa RSI, so, medyo nakabaluktot na siya, guys, ano. Ayan. Kung papansinin natin, siya po ay nasa 85 na 86. Okay, so let's see. Let's see, guys. Okay. MACD. Okay, so wala rin tayong makikita dyan. NKOBV. So sell off na, guys, diba? So pull back to. So let's see kung siya ba ay talagang ano na, no? A reversal or healthy pullback lang. NKMM. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2 ng ating update. So, salamat po sa inyong panonood. So, please like and share, no? Yung ating mga videos dito po sa YouTube. So, salamat po ulit at magandang hapon sa ating lahat. So, see you po sa next video. Bye-bye!